ang bulong sa dakong talon. 3:00 ng hapon, Biyernes Santo. Patay na patay ang oras, sabi ng matatanda. Sa gitna ng makapal na gubat ng Sierra Madre, naglalakad si Gardo, isang vlogger na puspos ng yabang. Ang tanging layunin niya, makakuha ng trending content sa pamamagitan ng pag-akyat sa mga sagradong lugar tuwing mahal na araw, sa mga oras na ipinagbabawal ang ingay at pagpapakita. Nakarating siya sa isang tagong talon na halos walang nakakaalam. Doon, sa ibabaw ng malaking bato sa gitna ng bumubulwak na tubig, nakatayo ang isang matandang lalaki, ermitanyo. Mahaba ang puting balbas, suot ang kupas na kayumangging damit na parang hinabi ng panahon mismo. Hawak ang isang matandang baston at tila nakikipag-usap sa hangin o sa kung anumang nasa likod ng hangin. Tay, para sa content lang to. Papausin naman po, parang engkanto. Sigaw ni Gardo habang itinataas ang kanyang mamahaling kamera. Ngiting nakakaloka, hindi lumingon ang matanda. Sa halip, itinuro nito ang talon. Biglang tumahimik ang buong gubat. Nawala ang huni ng ibon. Nawala ang bulong ng dahon. Ang tanging narinig ay isang malalim, nakakakilabot na hagulgol na tila nanggagaling sa ilalim mismo ng lupa. Ang malinaw na tubig ay unti-unting naging kulay kalawang, parang dugong matagal nang natuyo. Sa refleksyon ng tubig, hindi na mukha ni Gardo ang nakita niya, kundi isang anyong sunog na sunog ang balat, walang mga mata, at nakangiting parang may alam na lihim na masakit pakinggan. Umalis ka na, anak, bulong ng ermitanyo. Hindi siya tumingin. Ang katahimikan ng gubat ay hindi para sa iyong kamera. Ito ay para sa iyong kaluluwa. Tumawa si Gardo, pero ang tawa ay biglang naging mabulok na ubo.